Sa aming family reunion, nagtanong ang aking ama ng may tunay na pagtataka. Alena, anak, bakit ka nag-grab papunta rito? Sira ba ang kotseng ibinigay ko para sa birthday mo? Bago pa man ako makasagot, mayabang na sumabat ang aking asawa. Nasa nanay ko na po ang sasakyang iyon. Mas kailangan niya. Sandaling natahimik ang aking ama. At ang ginawa niya pagkatapos ay nagbigay sa akin ng matinding pagmamalaki. Bago tayo magsimula, mga kaibigan, habang pinapanood ang kwentong ito, pakiiwan ng komento kung saang lungsod kayo nanonood. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid ng mas maraming kwento sa inyo. Nang hapong iyon, ang mansyon ng pamilyang De Villa ay balot sa isang mainit, ngunit marangyang kapaligiran. Ang ingranding tahanan, isang obra ng modernong arkitektura, ay abala sa amoy ng masasarap na pagkaing Pilipino. Nagmumula ito sa malawak na bulwagan. At sa halakhakan ng mga kamag-anak. Ito ang buwanang salusalo ng pamilya. Isang okasyon na laging inaabangan ng lahat. Sa maluwag na driveway, isang hanay ng mga mamahaling sasakyan ang maayos na nakaparada. Mula sa mga pinakabagong European sedan hanggang sa malalaking EV, na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Lahat sila ay kumikinang. Sumasalamin sa sinag ng araw, na sumisilip sa mga ulap na biglang tumakip sa maliwanag na kalangitan. Sa loob, ang mga tito, tita, at mga pinsan ay nag-enjoy sa isang buffet na inihanda ng pinakamahusay na catering service sa syudad. Ngunit, sa gitna ng lahat ng karangyaan, isang upuan sa lamesa, katabi mismo ni Marco, ay bakante. Si Marco, na komportableng nakaupo sa kanyang silyang yari sa Nara, ay walang bahid ng pag-aalala sa asawang hindi pa dumarating. Sa halip, abala siya sa pagkain ng lechon de leche sa kanyang plato. Paminsan-minsan, malakas siyang tumatawa sa biro ng kanyang pinsan. Suot ang isang mamahaling barong Tagalog at isang Rolex. Sinisikap niyang makibagay sa pamilya ng kanyang asawa. Isang pamilya ng mga tanyag na negosyante. Laging nararamdaman ni Marco na kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya roon. Kahit alam ng lahat sa silid na iyon. Ang kanyang posisyon bilang manager sa kumpanya ay regalo lamang mula sa kanyang biyenan. Si Don Ricardo de Villa. Ang kanyang ugali, sobrang kumpiyansa at medyo mayabang, ay madalas ikinaiinis ng ilang kamag-anak. Ngunit nanahimik na lang sila dahil sa respeto kay Don Ricardo. Nakilala sa kanyang pasensya at talino. Sa labas ng matataas na pader ng mansyon, isang asul na grab car ang dahan-dahang huminto. Nagsisimula ng umambon. Binabasa ang mainit na aspalto. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Alena. Maganda siya ngunit tila bahagyang balisa. Hindi gumagana ang card reader ng driver. Kaya kinailangan niyang maghalungkat sa kanyang bag para magbayad ng cash. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas. Tinatakpan ang ulo ng kanyang bag para hindi mabasa ang kanyang pastel na bestida. Walang personal na driver na nagbukas ng pinto para sa kanya. Wala ring payong na sumalubong sa kanya. Tumakbo si Alena patawid sa malawak na bakuran patungo sa pangunahing pasukan. Nilagpasan ang mga mararangyang sasakyan ng kanyang pamilya. Nang makarating siya sa malaking pinto sa harapan, siya ay bahagyang hinihingal. Inayos niya ang kanyang damit. Pinagpagan ang mga patak ng ulan sa kanyang balikat.
At pagkatapos ng malalim na paghinga para kumalma, pumasok siya sa lungga ng mga mapanuring tingin. Isang maikling katahimikan ang bumalot sa bulwagan nang pumasok si Alena. Bago nagpatuloy ang bulungan ng mga usapan. Bagamat mas mahina na, lahat ng mata ay nasa kanya. Ang hitsura ni Alena ay simple ngunit elegante. Salungat sa karangyaang nakapaligid sa kanya. Makikita sa kanyang mukha ang pagod. Ang maitim na bilog sa ilalim ng mata ay nagpapakita ng kanyang pagkapagod. Kahit sinubukan niyang itago ito sa isang pilit na ngiti. Lumapit siya sa kanyang ama, si Don Ricardo, na namumuno sa hapagkainan bilang patriarch ng pamilya. Pinagmasdan ni Don Ricardo ang kanyang anak na may matalas na tingin. Ngunit puno ng pagmamahal. Napansin niyang bahagyang may putik ang sapatos nito dahil sa ulan. At basa ang laylayan ng kanyang bestida. Agad na naramdaman ng kanyang ama ang problema. Ang problemang pilit itinatago ng kanyang anak. Dahan-dahang ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang kutsara. At ang mahinang tunog nito ay tila may espesyal na lakas sa pandinig ng lahat ng naroroon. Tiningnan niya si Alena. Nakagagaling lang sa pagmamano sa kanya. At pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Marco. Napatuloy na humunguya ng pagkain ng may kasiyahan. Nang hindi man lang nag-abalang tumayo o hilahin ang upuan para sa kanyang asawa. Bahagyang tumikim si Don Ricardo. At sapat na iyon para tumigil ang usapan sa mesa. Gamit ang kanyang baritonong boses. Kalmado ngunit may otoridad. Nagtanong siya. Isang simpleng tanong na magpapabago sa kapalaran ng kanyang manugang magpakailanman. Tinanong niya kung bakit huli dumating si Alena at bakit tila basang-basa ito. Na para bang nag-commute lang siya. Lalo na't kabibigay lang niya ng isang napaka-espesyal na regalo sa kaarawan nito. Para sa kanyang kaginhawaan. Nagkunwaring nagtataka si Don Ricardo. Tungkol sa kinaroroonan ng bagong-bagong Mercedes-Benz S-Class. Na ipinadala niya noong nakaraang linggo. Nasira na ba ito kaagad? Kaya napilitang sumakay ng Grab si Alena sa masamang panahon. Nanatiling tahimik si Alena. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi pa niya mahanap ang tamang salita. Para pagtakpan ang ginawa ng kanyang asawa. Dahil ayaw niyang mapahiya ito sa harap ng buong pamilya. Si Alena ay isang masunuring asawa. Lagi niyang sinusubukang protektahan ang reputasyon ng kanyang asawa. Kahit na madalas nasasaktan ang kanyang puso. Gayunpaman, bago pa man mailumabas na salita sa bibig ni Alena. Sumabat si Marco sa usapan. Habang may laman pa ang bibig. Napaka-relax ng kanyang kilos at walang bahid ng pagsisisi. Sinagot ni Marco ang tanong ng kanyang biyenan. Malakas niyang sinabi na ang Mercedes-Benz S-Class ay nasa kamay na ng kanyang ina. Si Aling Corazon. Ipinaliwanag ni Marco na parabang iyon ang pinakamakatwirang bagay sa mundo. Nakailangan ng kanyang ina ng isang malaki at marangyang sasakyan. Para hindi siya maliitin ng kanyang mga amiga sa kanilang social club. Nagdagdag pa siya ng isang argumento na nagpakulo sa dugo ng mga nakikinig. Na si Alena, na pumapasok lang naman sa opisina at simpleng manamit, ay dapat mamuhay ng simple. At ang paggamit ng Grab ay mas praktikal at maginhawa. Dahil hindi na niya kailangang maghanap ng paradahan. Lalo pang tumahimik ang silid. Ang mga tito at tita ay nagtinginan sa isa't isa nang hindi makapaniwala. Alam nilang personal na regalo ang kotse mula kay Don Ricardo. Para sa kanyang kaisa-isang anak na si Alena. Hindi para sa ina ng kanyang manugang. Nasikat sa pagiging mayabang. Ang mga salita ni Marco ay hindi lang walang galang.
kundi nagpakita rin ng kawalan ng respeto sa kanyang asawa. At kawalan ng kamalayan sa kanyang lugar. Sa harap ng taong nagbigay ng regalo. Yumuko si Alena. Pinipigilan ang matinding kahihiyan. Hindi siya nahihiya na dumating siyang nakataksi. Kundi dahil ipinagmamalaki pa ng kanyang asawa ang katangahan nito sa harap ng sarili niyang ama. Hinawakan niya ang lailayan ng kanyang bestida. Nais na bumukas ang sahig at lamunin siya. Sumasakit ang kanyang puso. Nang marinig kung paano inuna ng kanyang asawa ang imahe ng ina nito. Kaysa sa kaginhawaan ng kanyang asawa. Gayunpaman, ang reaksyon ni Don Ricardo ay lubos na hindi inaasahan ni Marco. Hindi hinampas ng ama ni Alena ang mesa. Hindi sumigaw. Ni hindi man lang namula sa galit. Nanatiling tahimik si Don Ricardo saglit. Pinagmamasdan ang kanyang manugang na parang sinusuri ang isang kakaibang insekto. Pagkatapos, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumango. Na para bang naiintindihan niya ang baluktot na lohika na ipinaliwanag ni Marco. Sa isang neutral na tono. Sinabi ni Don Ricardo na naiintindihan na niya ngayon na si Aling Corazon ang gumagamit ng kotse. At pinahahalagahan niya ang katapatan ni Marco. Si Marco. Na inakala na ang reaksyon ng kanyang biyenan ay tanda ng pagsang-ayon. O kahit papaano. Ang kawalan ng magawa ng isang matanda. Sa harap ng mas nakababatang henerasyon. Ay mayabang nang umiti. Naramdaman niyang nagtagumpay siya. Na para bang nagawa niyang pamahalaan ang mga ari-arian ng pamilya ng kanyang asawa. Nang walang anumang pagtutol. Sa ilalim ng mesa, na natatakpan ng mamahaling mantel. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Don Ricardo para kunin ang kanyang smartphone mula sa bulsa. Nang hindi man lang tinitingnan ang screen. Binuksan ng kanyang mga daliri ang isang messaging api ng pamilya. At nag-type ng isang maikling utos. Para sa security at operations team ng kanyang kumpanya. Hindi maraming salita ang kailangan. Isang pangungusap lang ay sapat na para isaaktibo ang Asset Recovery Protocol. Agad na naipadala ang mensahe. Nagpapalabas ng isang mapanirang bagyo sa buhay ni Marco at ng kanyang ina. Ibinalik ni Don Ricardo ang kanyang smartphone. Itinaas ang kanyang tasa ng kape at humigop ng may kasiyahan. Na para bang kagagaling lang niya sa pagpirma ng isang malaking kontrata. Dahan-dahang dumapo ang kanyang mga mata kay Alena. Nagpapadala sa kanya ng tahimik na senyales na magiging maayos ang lahat. Nakontrolado ng kanyang ama ang sitwasyon. Si Marco, walang kamalay-malay sa lahat, ay patuloy na kumakain ng masagana. Hindi alam na ang tabak ni Damocles ay nakabitin na sa kanyang ulo. Handang putulin ang kanyang kayabangan mula sa ugat. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, isang magkaibang eksena ang nagaganap sa isang luxury shopping mall sa Makati. Ang tagpuan ng mga alta sosyedad ng lungsod. Kahit ang maulap na kalangitan ay hindi mapipigilan ang pagnanais ni Aling Corazon na ipagyabang ang kanyang bagong laruan. Sa valet zone ng Engranding Lobby. Isang kumikinang na itim na Mercedes-Benz S-Class ang nakaparada. Sadyang medyo tabingi para makita ng lahat. Nakatayo si Aling Corazon sa tabi ng kotse na taas noo. Nakabihis siya mula ulo hanggang paa sa mga kulay na hindi magkatugma. Sa isang pagtatangkang ipagyabang ang mga logo ng luxury brand. Isang peking crocodile skin na bag ang nakasabit sa kanyang braso. At ang kanyang mga daliri ay puno ng sobrang kumikinang na mga gintong singsing. Sa paligid niya, 5 sa kanyang mga amiga mula sa social club ay nagmamasid sa kanya na may iba't ibang ekspresyon.
Ang ilan ay may paghanga. Ang iba ay may inggit. At ang ilan, na alam ang simpleng pinagmulan ng pamilya ni Corazon, ay palihim na nagbubulungan. Ngunit ngayon, ang entablado ay kay Corazon. Sinadya niyang lakasan ang kanyang boses para ikwento na ang kotseng ito, malaki at napakaganda, ay isang espesyal na regalo mula sa kanyang mahal na anak na si Marco. Ipinagyabang niya na umuunlad ang negosyo ni Marco. Kaya't nabili niya para sa kanya ang kotseng ito, na nagkakahalaga ng halos 8 milyong piso. Cash. Walang hulugan. Hinaplos niya ang hood ng kotse na parang tinatapik ang likod ng kanyang anak. Ipinagmamalaki ang komportable. At may bentilasyong mga upuan. At ang makabagong audio system. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Alena, na para bang walang naitulong ang kanyang manugang sa tagumpay ng kanyang anak. Ang kanyang mga kaibigan ay umulan ng mga papuri. Kahit peke, na lalong nagpalaki sa ego ni Corazon. Pinuri nila kung gaano kabuting anak si Marco. At kung gaano kaswerte si Corazon na magkaroon ng isang anak, na napakatagumpay at magalang sa kanyang mga magulang. Sinalo ni Corazon ang lahat ng papuri na parang espongha. Pakiramdam niya ay nasa itaas siya ng mundo. Pinayagan pa niya ang sarili na magparinig sa isa sa kanyang mga kaibigan, na dumating sakay ng isang mas lumang sedan, na nagsasabing oras na para magpalit ng kotse para sa kaligtasan at ginhawa. Nasiyahan pagkatapos ng halos kalahating oras ng pagpapasikat. Sa wakas ay nagpasya si Corazon na tapusin na ang pagtitipon. Nagpaalam siya sa pinaka-eleganteng paraan na posible. Sinasabing kailangan niyang pumunta sa kanyang beauty salon para sa isang facial. Pinindot ni Corazon ang buton sa hawakan para buksan ang pinto ng kotse. At dumulas papasok sa malamig na loob na amoy bagong leather. Umupo siya sa driver's seat. Itinuwid ang kanyang likod para magmukhang mas matangkad. At kumaway muli sa kanyang mga kaibigan, na nasa lobby pa rin at pinapanood ang kanyang pag-alis. Nang may buong kumpiyansa, pinindot ni Corazon ang start button. Ngunit doon nagsimula ang kanyang bangungot. Sa halip na ang makinis na ugong ng makina, isang mahaba, matinis, at nakabibinging alarma ang tumunog. Ang instrument panel na karaniwang nagniningning sa mga futuristic na graphics ay naging ganap na pula. Lahat ng warning lights ay sabay-sabay na kumikislap, tulad ng mga ilaw ng sirang disko. Lumilikha ng isang kapaligiran ng gulat sa loob ng cabin. Bago pa maintindihan ni Corazon kung ano ang nangyayari, malakas na umalinggaw ang otomatikong boses ng computer system ng kotse. Sa pamamagitan ng mga premium speaker, na labis niyang ipinagmalaki. Ang boses ay malamig, walang emosyon, at parang robot. Ngunit ang mensahe ay napakalinaw. Babala, hindi otorisadong paggamit ng asset. Natukoy. Sistema ng seguridad. Isinaaktibo. Makina. Permanenteng nakalock ng administrator. Paulit-ulit na sinasabi ng boses. Nagpanik si Corazon. Paulit-ulit na pinindot ang start button. Tinapakan ang preno. At hinampas pa ang manibela gamit ang kanyang mga palad. Ngunit ang kotse ay ganap na patay. Tulad ng isang mamahaling piraso ng basura. Nagsimulang mamutla ang kanyang mukha at isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Sinira ang kanyang makapal na makeup. Ang sitwasyon ay lalo pang naging kahiya-hiya. Nang magsimulang bumusina ang sistema ng seguridad ng kotse. Sa regular na pagitan. Tulad ng isang anti-theft alarm. Ang malakas na tunog ay umalinggaw sa buong lobby ng mall.
na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang mga security guard ng mall. Mga dumadaang bisita. Mga driver ng Grab. At syempre, ang mga kaibigan ni Corazon na hindi pa umaalis ay napatingin sa Mercedes. Ang mga kaibigan ni Corazon, na dati humahanga sa kanya, ngayon ay nagsimulang magbulungan at magpigil ng tawa habang pinapanood si Corazon. Na parang isda sa isang fishbowl na galit na hinahampas ang salamin mula sa loob. Sinubukan ni Corazon na buksan ang pinto para takasan ang kahihiyan. Ngunit ang central locking system, na kontrolado ng AK team ni Don Ricardo, ay otomatikong ikinulong siya sa loob. Nakatrap siya sa kanyang sariling luxury car, na naging isang libreng palabas para sa daan-daang pares ng mga mata. Sa headquarters ng kumpanya ni Don Ricardo, isang batang AK specialist ang nanonood sa kanyang monitor na walang ekspresyon. Katatapos lang niyang isagawa ang isang priority order mula sa may-ari ng kumpanya. Sa kanyang screen, ang status ng sasakyan na may plakang iyon ay nakasulat na nakalock. Gumagamit, hindi otorisado. Nag-type ang empleyado ng susunod na utos. I-unlock ang mga pinto pagkatapos ng 3 minutong pagitan. Para sa maximum na psychological impact. At sabay-sabay, ipadala ang kasalukuyang signal ng lokasyon sa asset recovery team, na naka-standby na sa lugar. Sa lobby ng mall, ang 3 minutong iyon ay parang 3 taon para kay Corazon. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan na inilabas ang kanilang mga telepono. Hindi para tumulong, kundi para i-record ang nakakatawang insidente. Sumigaw siya ng tulong. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng soundproof na salamin ng kotse. Umiyak siya ng hysterically. Kumalat ang kanyang eye makeup. Naging itim na likido, na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sinira ang imahe ng alta sosyedad na ginang, na pinaghirapan niyang buuin. Nang sa wakas ay otomatikong bumukas ang mga lock ng pinto na may malakas na click. Hindi agad lumabas si Corazon. Masyado siyang pagod at nasa state of shock. Ngunit wala siyang pagpipilian dahil sa di kalayuan. Isang maliwanag na orange na tow truck na may malaking logo ng kumpanya ay papasok na sa lugar ng lobby. Binabagtas ang daan sa gitna ng mga tao. Ang mga empleyadong bumaba sa truck ay hindi karaniwan. Hindi sila mga gusgusing operator kundi 2 security agent. Matitipuno ang pangangatawan na may determinadong mga mukha. Nakasuot ng itim na tactical uniform. Dala nila ang isang folder na may illegal na asset seizure documents. At naglakad sila ng may matatag na hakbang. Diretso sa kots ni Corazon. Noon napagtanto ni Corazon na hindi ito simpleng pagkasira ng makina. Ito ay isang ganting salakay. At siya ay nasa harap ng labanan. Walang sandata maliban sa kanyang wasak na pagmamalaki. Ang kapaligiran sa lobby ng mall, nakaraniwang abala sa mga bisita, ay naging isang entablado ng tensyon at komedya. Ang pagdating ng malaking orange na tow truck, na may umiikot na mga ilaw pang emergency, ay tahimik na humawi sa mga tao na parang si Moises na humawi sa dagat. Sa magkabilang gilid ng truck, malinaw na nakasulat ang pangalan ng business conglomerate. Ari-arian ng De Villa Holdings. Isang pangalang lubos na iginagalang sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Ang 2 matipunong security agent na bumaba sa truck ay hindi basta-basta. Nakasuot sila ng malinis na itim na uniforme. May sagisag na kumpanya sa kanilang dibdib at mga communication earpiece. Ang kanilang mga mukha ay blanko, malamig, at professional. At walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanilang mga hakbang.
Habang papalapit sila sa Mercedes-Benz S-Class na nakahinto sa gitna ng drop-off zone. Si Corazon ay nakakulong pa rin sa kotse. Hirap sa paghinga. Ang tinted na mga bintana ay pumipigil sa kanya na makita ng malinaw ang mga ekspresyon ng mga tao sa labas. Ngunit ramdam niya ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Isang halo ng takot at ang natitira niyang pagmamalaki. Isa sa mga security agent ang kumatok ng malakas sa bintana ng driver. Nagulat si Corazon. Sinubukan niyang sigawan sila na umalis. Ngunit hindi tumagos ang kanyang boses sa salamin. Hindi nag-aksaya ng oras ang ahente. Inilabas niya ang isang maliit na electronic device at inilapit ito sa hawakan ng pinto. Agad na bumukas ang lock ng kotse. Sa isang malakas na click, bumukas ng maluwag ang pinto ng driver. Pumasok ang mainit na hangin ng lobby at ang bulungan ng mga tao. Sa malamig na kabin, bahagyang yumuko ang security agent. Ngunit walang bakas ng kabaitan sa kanyang tono. Hiniling niya kay Aling Corazon na lumabas ng sasakyan. Dahil kailangan nilang isecure ang asset ng kumpanya. Agad-agad. Si Corazon, na nararamdamang yurakan ang kanyang pagmamalaki, ay sumabog sa galit. Kumapit siya sa manibela ng buong lakas at tumangging umalis. Sa basag na boses, isinigaw niya na ang kotse ay pag-aari ng kanyang anak, si Marco. At walang sinuman ang may karapatang kunin ito sa kanya. Nagbanta siyang tatawag ng pulis at ire-report sila sa pagnanakaw. Umalingaw-ngaw ang mga hysterical na sigaw ni Corazon sa lobby. At mas lumapit pa ang mga bisita ng mall. Para makita kung sino ang babaeng nasa katanghalian na gumagawa ng eksena. Ilang tao ang naglabas ng kanilang mga telepono. Inactivate ang camera function. At nagsimulang i-record ang nakakahiyang insidente. Ang security agent ay hindi nadala ng emosyon. Kalmado niyang inilabas ang isang plastic folder na naglalaman ng mga opisyal na dokumento. Ipinakita niya ang may selyo at permadong asset recovery order. Sa boses na sapat na marinig ng mga nasa harap na hilera ng mga tao. Ipinaliwanag niya na ang sasakyang pinag-uusapan ay nakarehistro bilang isang operating asset ng kumpanya ni Don Ricardo de Villa. At sa sandaling iyon, ito ay ginagamit ng mali ng isang taong walang nakasulat na pahintulot. Ang mga salitang kumpanya, asset, at ginagamit ng mali ay umalinggaw sa tainga ng mga kaibigan ni Corazon, na nakatayo pa rin sa gilid ng daan. Tulala. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa paghamak. Nagsimulang kumalat ang tsismis na ang marangyang kotse na ipinagmamalaki ni Corazon ay sa katunayan kotse ng kumpanya ng ama ng kanyang manugang. Hindi bunga ng tagumpay ng kanyang anak. Habang patuloy na lumalaban si Corazon at tumatangging lumabas. Sa wakas ay gumawa ng matatag na hakbang ang mga security agent. Sinunod ang protocol. Isang ahente ang sumenyas sa kanyang kasama. Ngunit nang hindi siya sinasaktan, pinilit nilang tanggalin ang mga kamay ni Corazon mula sa manibela. Pumadyak si Corazon na parang isang spoiled na bata. Ang kanyang mga paa ay kumakawag sa hangin. Ngunit ang lakas ng isang babaeng nasa katanghalian na edad, na halos hindi nag-ehersisyo ay hindi katapat ng dalawang sanay na gwardiya. Sa loob ng ilang segundo, kinalagkat si Corazon palabas ng kotse. Natumba siya at sana'y bumagsak sa aspalto. Kung hindi siya kumapit sa isang haligi ng lobby para mapanatili ang kanyang balanse. Nahulog ang kanyang peking bag at kumalat ang laman nito sa sahig. Murang lipstick. Lukot na mga tissue.
At isang pitaka na naglalaman lamang ng mga lumang resibo. Ang sumunod na eksena ay ang kasukdulan ng lahat ng kahihiyan. Mabilis na ikinabit ng operator ng tow truck ang bumper ng Mercedes. Umugong ang makinarya ng paghila. At dahan-dahang itinaas ang malaking kotse sa platform ng truck. Tumakbo si Corazon at hinampas ang gilid ng truck. Umiiyak at nagmamakaawa na huwag kunin ang kotse. Isinigaw niya ang pangalan ni Marco. Na para bang biglang lilitaw ang kanyang anak para iligtas siya. Ngunit walang bayaning dumating. Dahan-dahang umalis ang truck. Dala ang simbolo ng katayuan sa lipunan na labis na ipinagmamalaki ni Corazon. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng driveway. Ang kanyang buhok, na dati maayos, ay ngayon ay gusot at ang kumalat na maskara ay nagbigay sa kanya ng hitsura ng multo. Sa sikat ng araw, walang tumulong sa kanya. Masyado silang abala sa pag-upload ng mga video ng insidente sa social media. Isa sa mga kaibigan ni Corazon, isang babaeng may matalas na dila, na dati hinamak ni Corazon dahil sa kanyang lumang kotse, ay lumapit na may sarcastic na ngiti. Hindi siya nag-alok ng kamay para tulungan si Corazon, kundi sinabi lang sa mahinang ngunit matalas na boses. Mukhang nagkaroon ng emergency sa negosyo ang kotse ng anak mo. Bakit hindi ka na lang umorder ng Grab? Ang komento ay nagdulot ng hagigikan sa iba pang mga kaibigan. Tumingin si Corazon sa paligid na may mga matang tulala. Ang kanyang mundo na binuo sa kasinungalingan ay gumuho. Tumunog ang telepono ng isang bisita na may notification. Isang video ni Aling Corazon na kinaladkad ng mga security guard. Na-upload sa gossip account ng lungsod. Umabot sa libu-libong view sa loob ng ilang minuto. Ang headline ay napakasakit. Socialite flex. Lease pala ng biyenan sa kumpanya. Bumalik sa mansyon ng De Villa. Nanatiling payapa ang kapaligiran ng salusalo. Kabaligtaran sa kaguluhang naganap. Sa lobby ng mall, isang malambing na himig ng piano ang tumutugtog sa background. Para sa mga bisitang kumakain ng dessert. Tahimik na nakaupo si Alena sa kanyang upuan. Nakatitig ang kanyang mga mata sa walang laman na plato sa harap niya. Sinusubukang huwag pansinin ang tunog ng pagnguya ng kanyang asawa sa tabi niya. Masagana pa rin. Tila napaka-relax ni Marco. Paminsan-minsan, dumidighay siya nang hindi tinatakpan ang kanyang bibig. Pakiramdam niya ay isang maliit na hari sa bahay ng kanyang biyenan. Matagumpay niyang nasagot ang tanong ni Don Ricardo nang walang anumang argumento. Hindi niya alam na ang katahimikan sa silid na iyon ay ang katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Bigla, ang telepono ni Marco sa mesa ay marahas na nag-vibrate na may malakas na ringtone. Sinira ng tunog ang katahimikan ng silid. At ilang mga tito ang lumingon na may inis na ekspresyon. Mabilis na kinuha ni Marco ang telepono at nakita ang pangalan na nanay sa screen. Umiti siya ng malapad. Iniisip. Tumatawag ang kanyang ina para magpasalamat sa kanya. Dahil pinayagan siyang ipagyabang ang bagong kotse. May kumpiyansa. Sinagot ni Marco ang tawag ng hindi tumatayo sa mesa. Para marinig ng lahat ang kanyang usapan. Ngunit ang ngiti ay nawala sa mukha ni Marco sa isang iglap. Ang boses na nagmula sa kabilang linya ay hindi pasasalamat, kundi isang hysterical na sigaw na may kasamang hindi mapigilang pag-iyak. Napakalakas ng boses ni Aling Corazon na kahit si Alena nakatabi niya ay bahagyang naririnig ito. Namula ang mukha ni Marco sa hiya at pagkatapos ay namutla sa galit. Nakinig siya sa hinihingal na kwento ng kanyang ina. Na ang kotse ay sa pilitang hinatak ng ilang mga maton. Na siya ay napahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan.
At ngayon ay abandonado siya sa kalye. Agad na naghinuha ang makitid na isip ni Marco. Na lahat ng ito ay kagagawa ni Elena. Inakala niyang si Elena, na nasaktan, ay lihim na tumawag sa pulis o kinansela ang insurance ng kotse. Nilamon siya ng galit. Inihagis ni Marco ang kanyang kutsara sa plato. Nagumawa ng malakas na ingay. At ang buong silid ay agad na natahimik. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang upuan ay kumaskas sa marmol na sahig na may malakas na tunog. Nanlilisik ang mga mata. Tinuro ni Marco ang mukha ni Elena. Nananatiling tahimik na nakaupo. Sinigawan niya ang kanyang asawa sa harap ng 12 ng mga kamag-anak. Inakusahan niya si Elena bilang isang asawang walang utang na loob, na nagpahiya sa kanyang biyenan. Sumigaw si Marco kung ano ang ginawa ni Elena para bawiin ang kotse. Namamaga ang mga ugat sa liig ni Marco. Handa nang magbitaw ng lahat ng uri ng insulto ang kanyang mukha. Itinaas ni Elena ang kanyang ulo. At tiningnan ang kanyang asawa na may hindi maintindihang ekspresyon. Isang halo ng awa at pagod. Ngunit bago pa niya mabuksan ang kanyang bibig para ipagtanggol ang sarili, isang baritonong boses ang pumutol sa galit ni Marco. Tulad ng isang mainit na kutsilyo na pumuputol sa mantikilya. Tumayo si Don Ricardo mula sa kanyang upuan sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at sinadya. Ngunit mayroon siyang aura na nagpapatigil sa hininga ng lahat. Hindi siya sumigaw. Hindi hinampas ang mesa. Bahagya lang niyang itinaas ang isang kamay para sinyasan si Marco na tumahimik. Nakakagulat. Si Marco, na galit, ay natahimik. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig. Naglakad si Don Ricardo paikot sa mesa. Matatag ang kanyang mga hakbang habang papalapit sa kanyang manugang. Huminto siya eksaktong 2 hakbang mula kay Marco. At tiningnan siya sa mata ng isang matalas at tumatagos na tingin. Ang tingin ng isang negosyante na nakapagpabagsak na ng maraming kakumpetensya. Sa isang neutral na tono, sinabi ni Don Ricardo na walang problema sa kotse. Ipinaliwanag niya na ang kotse ay binawi dahil ang orihinal na may-ari nito, ang kumpanya, ay nagpasya na ang kasalukuyang gumagamit ay hindi kwalipikado. Bumuka ang bibig ni Marco. Sinusubukang iproseso ang mga salita ng kanyang biyenan. Nagpatuloy si Don Ricardo. Sa pagkakataong ito ay mas malamig ang tono. Sinabi niya na dahil narinig niyang kailangan ng ina ni Marco ng kotse, dapat puntahan na agad ni Marco ang kanyang ina. Dahil nagdurusa na ito sa init sa kalye. Nalilito si Marco. Sinubukang magdahilan na kailangan niyang bumalik sa opisina. Ngunit pinutol siya muli ni Don Ricardo. Nang may nakamamatay na kalamigan, ipinaalam ni Don Ricardo kay Marco ang isang bagong katotohanan. Hiningi niya ang mga susi ng sedan na sinakyan ni Marco pagdating. Ang kotseng kumpanya na ginagamit niya para sa kanyang mga lakad. Reflexively, si Marco ay hinawakan ang bulsa ng kanyang pantalon. Nag-aalangan na ibigay ang mga susi. Nagpakita si Don Ricardo ng isang bahagyang nakakatakot na ngiti. Sinabi niya na ang kotse ay isang benepisyo ng empleyado. At dahil 5:00 ng hapon na iyon, ang pangalan ni Marco ay inalis na sa listahan ng mga empleyado ng kumpanya. Dahil sa malubhang paglabag sa etika at pag-abuso sa asset. Wala nang karapatan si Marco sa kotseng iyon. Ang balita ng pagpapatalsik ay ipinaalam. Na para bang nag-uusap lang si Don Ricardo tungkol sa panahon. Sa gitna ng isang family gathering. Nawala ang kulay sa mukha ni Marco at nanghina ang kanyang mga binti.
Tumingin siya sa mga tito at tita ni Alena para sa suporta. Ngunit lahat sila ay tumingin sa kanya ng may paghamak at kalamigan. Walang naawa sa kanya. Inilahad ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Hinihingi ang mga susi. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha ni Marco sa kanyang bulsa at ibinigay ang mga susi ng sedan. Para bang ibinibigay niya ang sarili niyang buhay. Kung wala ang kotseng iyon at trabahong iyon, wala siyang halaga. Ngunit hindi pa tapos ang kahihiyan. Naglabas si Don Ricardo ng isang pera mula sa kanyang bulsa. Isang libong papel. Maingat niyang tiniklop ang pera. At isinuksok ito sa bulsa ng mamahaling damit ni Marco. Tinapik ni Don Ricardo ang bulsa. At pagkatapos ay bumulong ng sapat na malakas para marinig ng mga malapit. Na ang pera ay para makasakay siya ng taxi. Masyadong mahal ang Grab at dapat matuto si Marco na magtipid. Tulad ng sinabi niya kanina tungkol kay Alena. Tumango si Don Ricardo sa hepe ng seguridad ng bahay. Na naghihintay sa isang sulok ng silid. Lumapit ang dalawang matipunong gwardiya ng bahay. Hindi nila hinawakan si Marco ng marahas. Tumayo lang sila sa magkabilang gilid niya. Nagbibigay ng malakas na psychological pressure para umalis na siya agad. Tumingin si Marco kay Alena sa huling pagkakataon. Umaasang ipagtatanggol siya ng kanyang asawa. Ngunit lumingon na si Alena. Abala siyang nagbubuhos ng mainit na tsaa para sa kanyang ina. Kumikilos na para bang wala na si Marco doon. Nang may alanganing hakbang at wasak na pagmamalaki. Pinalaya si Marco mula sa marangyang silid kainan na iyon. Dumaan sa masasarap na pagkain na hindi niya natapos. Patungo sa labasan. Sa likod niya. Dahan-dahang nagpatuloy ang usapan ng pamilya. Na para bang isang piraso ng basura na nakaharang sa paningin. Ay nailagay na sa tamang lugar. Nang lumabas si Marco sa pangunahing pinto ng mansyon ng De Villa. Bawat hakbang niya ay isang halo ng nag-aalab na galit. At nakakadurog pusong kahihiyan. Ang dalawang matipunong security guard na nag-escort sa kanya ay sumunod sa kanya hanggang sa mataas. Nabakal na gate. Wala silang sinabing salita. Ngunit ang kanilang mga tingin ay sumisigaw na si Marco ay isa na lamang basura. Na dapat alisin agad mula sa marangyang ari-ari ang iyon. Nang dahan-dahang sumara ang otomatikong gate sa likod niya na may mabigat. Na metalikong tunog. Naramdaman ni Marco na parabang ang pinto sa isang komportableng buhay ay nagsara na magpakailanman. Nakatayo siyang tulala sa labas ng bangketa. Tumingin pabalik sa malaking bahay na ang mga ilaw ay mainit na nagniningning. Ang lugar kung saan dapat sana nag-enjoy siya sa natitirang bahagi ng gabi. Bilang isang minamahal na manugang. Hindi bilang isang taong tinanggal sa trabaho at pinalayas. Ang kalangitan na dati maulap. Sa wakas ay ibinuhos ang laman nito. Hindi ito ambon kundi isang malamig. At malakas na buhos ng ulan. Para bang ang kalikasan mismo ay sumasali sa party ng kahihiyan ni Marco. Nagmamadaling sumilong si Marco sa ilalim ng isang puno sa gilid ng daan. Na ang mga dahon ay hindi sapat ang kapal para. Protektahan siya mula sa atake ng tubig. Ang mamahaling silk na damit. Na binili gamit ang supplementary credit card ni Alena. Ay basang-basa na ngayon at dumidikit sa kanyang balat. Desperado. Hinanap niya ang kanyang mga bulsa at inilabas ang kanyang smartphone. Ang screen nito ay bahagyang basa dahil sa mga patak ng ulan. Nang may nanginginig na mga daliri, binuksan niya ang Grab app. Kailangan niyang makaalis doon ng mabilis. Bago siya makita ng isang kapitbahay o kakilala ng kanyang biyenan. Na nakatayo sa kalye na parang isang pulubi.
Ngunit isang bagong problema ang lumitaw. Ang Marangyang gated community kung saan nakatira si Don Ricardo ay may napakahigpit na mga patakaran sa seguridad. Ang EP sa telepono ni Marco ay nagpakita ng isang notification na walang driver ang maaaring pumasok sa pribadong residential zone na iyon para sunduin siya. Nang walang access permit mula sa may-ari. Sinubukan ni Marco na tawagan ang security booth sa pasukan. Umaasang bubuksan nila ang barrier para sa isang sasakyan. Ngunit ang kanyang tawag ay tinanggihan. Malinaw na na-block o namarkahan na huwag pansinin ang kanyang numero. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangang lakarin ni Marco papunta sa pangunahing pasukan ng komunidad. Halos 2 kilometro mula sa kung nasaan siya. Isang distansya na karaniwan niyang tinatahak sa loob ng ilang minuto. Sa isang air-conditioned na kotse. Ngayon ay tila isang landas ng pagpapahirap. Nagsimulang maglakad si Marco na may mabibigat na hakbang. Ang kanyang makintab na sapatos na leather ay tumapak sa maruruming putik sa aspalto. Bawat hakbang ay sakit sa kanyang ego. Lalong lumakas ang ulan at isang malakas na hangin ang nagpayugyog sa mga puno. Sa loob ng wala pang 5 minuto, si Marco ay basang-basa na. Ang kanyang buhok, na dating nakagel, ay ngayon ay nakalaylay sa kanyang noo. Tumutulo ang ulan sa kanyang mukha. Itinatago ang mga luha ng galit na nagsisimulang mamuo. Sinumpa niya si Elena sa kanyang isip. Sinumpa niya si Don Ricardo. Naramdaman niyang hindi siya tinatrato ng patas. Sa kanyang baluktot na luhika. Bilang isang manugang, may karapatan siyang tamasahin ang mga kaginhawaang iyon. At ang galit ng kanyang biyenan ay labis para sa isang simpleng kotse. Hindi niya napagtanto na ang tunay na problema ay ang sarili niyang kapangahasan, na naipon sa loob ng maraming taon. Habang padjuanggewang si Marco sa ilalim ng bagyo, ang maliwanag na mga headlight ng kotse ay tumama sa kanyang likuran. Tumabi si Marco sa gilid ng daan. Umaasang ito ay isang dumadaang kapitbahay lamang. Ngunit bumagal ang kotse habang papalapit sa kanya. Ito ay isang malaking puting SUV. Parehong uri na kinumpiska mula sa kanyang ina noong hapon na iyon. Ngunit ito ay bago. Ang plaka ay pansamantala pa lamang. Lumingon si Marco na may pag-asang makahanap ng kaunting habag. Baka nagbago ng isip si Don Ricardo. At inutusan ang kanyang trooper na ihatid siya sa pasukan. Ang mga bintana ng kotse ay walang bahid ng dumi. Ginagamitan ng pinakamahusay na water repellent coating. Kaya malinaw na nakita ni Marco kung sino ang nasa loob. Sa likod ng manibela ay si Don Ricardo. Ang nasa katanghalian na lalaki ay nagmamaneho ng relax na may isang kamay sa manibela. Ang kanyang mukha ay payapa at tuyo. Nasisiyahan sa classical music na bahagyang naririnig mula sa labas. Katabi niya si Elena. Nagpalit na ng mas mainit na damit ang kanyang asawa. May hawak na dermo si Elena na may mainit na inumin. Ang kanyang mukha ay mukhang mapayapa. Tila bumagal ang oras. Habang dahan-dahang dumadaan ang kotse. Tinitigan ni Marco ang mukha ng kanyang asawa. Umaasang lilingon si Elena. Makikita ang kanyang asawa na nanginginig sa ginaw at hihilingin sa kanyang ama na huminto. Ngunit ang pag-asang iyon ay nawasak. Diretso ang tingin ni Elena. Ang kanyang tingin ay blanko. Na para bang si Marco ay isang hindi mahalagang bagay sa daan. Tulad ng isang poste ng ilaw o isang basurahan. Walang galit sa mga mata ni Elena. Tanging ganap na kawalang interes. Bumilis muli ang kotse. Ang mga gulong nito ay dumaan sa isang malalim na putik. Nagwisik ng kulay kape na putik sa basang-basa ng pantalon ni Marco.
Nakatayo si Marco doon. Basang-basa sa putik at ulan. Nakatulalang nakatingin. Habang nawawala ang mga ilaw sa likod ng marangyang kotse sa kanto. Patungo sa gate ng labasan. Nakatayo siyang mag-isa. Nararamdaman ang isang ginaw na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Isang oras ang lumipas. Sa wakas ay nakarating si Marco sa inuupahang apartment na tinawag niyang tahanan. Bagamat parehong ang upa at mga bayarin ay binabayaran ni Alena. Marahas na nanginginig ang kanyang katawan at asul ang kanyang mga labi. Malakas niyang isinara ang pinto pagpasok. Umaasang makahanap ng kaunting init o kahit isang lugar para ilabas ang kanyang mga emosyon. Ngunit ang eksenang sumalubong sa kanya sa sala ay nagdulot lamang sa kanya ng mas malaking sakit ng ulo. Ang bahay ay magulo. Nakabaluktot sa sofa sa sala si Aling Corazon. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang mga guhit na kumalat na maskara ay naroon pa rin sa kanyang mga pisngi. Basang-basa rin ang kanyang ina. Tila. Nahirapan siyang makakuha ng disenteng transportasyon mula sa mall. Nang makitang dumating si Marco sa bahay sa isang parehong kaawa-awang estado. Si Aling Corazon. Sa halip na tanungin kung kamusta siya o dalhan siya ng tuwalya, ay agad na tumayo at ibinuhos ang kanyang galit. Tinuro niya ang mukha ni Marco at sumigaw. Tinanong kung nasaan ang kanyang responsibilidad bilang isang anak. Ikinuwento ni Aling Corazon ang trahedya sa mall. Pinalaki kung paano siya tinrato na parang isang kriminal. At naging katatawanan ng buong lungsod. Sinisi niya si Marco sa hindi pagkontrol sa kanyang asawa. Inakusahan siyang masyadong malambot kay Alena, na nagbigay sa manugang ng lakas ng loob na gawin ang walang galang na pagkilos. Nabawiin ang kotse ng kumpanya. Ang matinis na sigaw ni Aling Corazon ay pumuno sa hindi gaanong kalakihang apartment. Nangingilo ang tainga ni Marco. Pagod sa pisikal at mental. Hindi na nakatiis si Marco. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sumagot siya sa mga sigaw ng kanyang ina. Inihagis niya ang kanyang briefcase sa sahig. At isinigaw na lahat ng ito ay nangyari dahil sa kasakiman ng kanyang ina. At sa pagnanais nitong magpasikat. Sinabi ni Marco na, dahil hindi na itikom ng kanyang ina ang bibig. Tungkol sa pagmamay-ari ng kotse. Siya ay tinanggal sa trabaho. Pinalayas. At napahiya sa harap ng buong pamilya ni Don Ricardo. Natahimik sandali si Aling Corazon nang marinig ang salitang tinanggal. Nanlaki ang mga mata. Ngunit masyadong malaki ang ego ng babaeng iyon para aminin ang isang pagkakamali. Sa halip, binaliktad niya ang sitwasyon. Sinabi niya na hindi magiging problema ang pagpapatalsik. Kung si Marco ay tunay na matagumpay at mayaman. Tulad ng lagi niyang ipinagyayabang. Nagpatuloy ang away ng mag-ina. Sinisisi ang isa't isa at naglalabas ng mga baho. Na matagal na nilang itinatago. Sa ilalim ng maskara ng isang maayos at masaganang pamilya. Tumigil lamang ang pagtatalo ng sabay na kumalam ang kanilang mga tiyan. Dinaig ng gutom ang emosyon. Napagtanto nilang wala pa silang kinakain mula pa noong tanghali. Ang marangyang pagkain sa party ni Don Ricardo ay isang malayong alaala na lamang. At si Aling Corazon, na masyadong abala sa pagpapasikat, ay hindi rin na nanghalian sa mall. Ang gutom, kasama ang stress at pagod dahil sa pagkabasa sa ulan, ay masakit. Nagpakawala si Marco ng isang mahabang buntong hininga. Sinusubukang lunukin ang kanyang pagmamalaki. Umupo siya sa sofa. Basa dahil sa kanyang damit. At kinuha muli ang kanyang telepono.
Plano niyang umorder ng maraming mamahaling fast food para maibsan ang stress. Inisip niya, ang isang masarap na pagkain ay maaaring kahit papaano ay magbigay ng kaunting aliw sa masamang araw na ito. Binuksan ni Marco ang isang food delivery app. Mabilis na pinili ng kanyang mga daliri ang family meal. Mula sa kanyang paboritong fried chicken. Nagdagdag siya ng ilang mga side dish at isang malaking inumin. Ang kabuang bayarin ay umabot sa halos 1,500 piso. Nang walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang order button. At pinili ang paraan ng pagbabayad na credit card na nakasave sa app. Umikot ang loading circle sa screen ng telepono. Luminok si Marco. Iniisip ang mainit at malutong na manok. Ngunit sa halip na isang ki-order accepted na notification, isang pulang error message ang lumitaw sa screen. Nabigo ang transaksyon. Tinanggihan ng bangko ang pagbabayad. Kumunot ang noo ni Marco. Inakala niyang baka may problema lang sa network. Sinubukan niyang muli. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang pangalawang credit card. Ang platinum card na lagi niyang ipinagyayabang sa kanyang mga kaibigan. Ang resulta ay pareho, tinanggihan. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang mga sentido. Humahalo sa tubig ulan na hindi pa natutuyo. Sinubukan niya ang lahat ng mga card na nakarehistro sa kanya. Debit, shopping, digital wallet. Isa-isa. Lahat sila ay tinanggihan ang transaksyon. Noon siya sinampal ng katotohanan. Naalala niya na lahat ng mga card na iyon ay supplementary. Mga authorized user card. Na ang pangunahing account ay ang payroll account ni Alena. Sa lahat ng panahong ito, pinondohan ni Alena ang kanyang pamumuhay. At si Marco ay nag-swipe lang ng card. Nanginginig ang mga daliri ni Marco. Binuksan niya ang kanyang mobile banking app para tingnan ang balance ng kanyang personal na account. Ang kanyang sahod mula sa pagtatrabaho sa kumpanya ni Don Ricardo. Ang numerong lumitaw sa screen ay nag-iwan sa kanya na walang magawa, 5,000 piso. Iyon lang ang pera na kinita niya sa sarili niyang sikap. Ang natitira ay naubos na noong nakaraang buwan. Sa mga hulugan para sa mga appliances ng kanyang ina. At ang account na iyon, bukod pa rito, ay malamang na malapit ng i-freeze dahil siya ay tinanggal na. Tumingin si Marco kay Aling Corazon na may maputlang mukha. Nautal niyang sinabi na hindi niya magamit ang alinman sa mga card. Nahinarang na ni Alena ang lahat. Sumigaw si Aling Corazon sa pagkadismaya at ibinato ang isang unan ng sofa kay Marco. Iniiyakan ang kanyang kapalaran na magugutom sa sarili niyang tahanan. Na para bang hindi sapat ang pagdurusa na iyon. Bigla, isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang narinig mula sa metro ng kuryente sa labas ng bahay. Ito ang tunog ng babala na ang prepaid na balanse ng kuryente ay nasa kritikal na antas. Nagkatinginan si Marco at Aling Corazon na may mga matang puno ng takot. Sa lahat ng panahong ito, ang metro ay laging otomatikong na-recharge ng personal na assistant ni Don Ricardo na namamahala sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Ngayon, wala nang ganoong mga pasilidad. Ang tunog na iyon ay parang countdown ng isang time bomb. Kinuha ni Marco sa kanyang bulsa ang perang ibinigay sa kanya ni Don Ricardo kanina. Ang 1,000 pisong papel ay basa at lukot. Bago pa man niya maisip na tumakbo sa tindahan sa kanto para bumili ng recharge card. Isang malakas na clicky ang narinig. Agad na namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Tumigil ang bentilador at naging itim ang
Binalot sila ng ganap na kadiliman. Ang inuupahang apartment ay bumagsak sa ganap na kadiliman. Tanging ang paminsan-minsang kidlat na nakikita sa bintana ang nagbibigay liwanag. Sa kadilimang iyon, maririnig ang mga hikbi ni Aling Corazon. Nagsimula siyang umiyak na parang isang takot na bata. Sumandal si Marco sa sofa sa dilim. Sumasakit ang tiyan sa gutom. Nanginginig ang katawan sa ginaw. At walang laman ang pitaka. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa kanyang maluhong buhay, naramdaman ni Marco kung ano ang tunay na kahirapan. Walang pagkain, walang ilaw, at walang paraan para makatakas. Kinabukasan, maliwanag ang sikat ng araw. Kabaligtaran. Sa malungkot na kapaligiran ng inuupahang apartment ni Marco, na nasa kadiliman pa rin dahil sa kawalan ng kuryente. Dahil walang bentilador at linis buong gabi. Nagising si Marco na malagkit ang katawan sa pawis. Binuksan niya ang kanyang mga mata na may matinding sakit ng ulo. Ang mga tira ng stress at gutom mula kagabi ay patuloy na nagpapahirap sa kanyang katawan. Walang almusal na nakahanda sa mesa. Wala ring amoy ng kape na dati inihahanda ng mga katulong. At ang pinakamasama sa lahat, ang water pump ay nakadepende rin sa naputol na kuryente. Kaya walang malinis na tubig na lumalabas sa gripo ng banyo. Napilitan si Marco na maglinis ng sarili, gamit ang natitirang tubig sa balde, na malabo na. At isinuot muli ang damit pangtrabaho na nabasa noong nakaraang araw. Ang damit, natuyo na ngayon, ay kulubot at amoy kulob. At ang mga mansa ng putik sa pantalon ay bahagya lamang natakpan. Kahit na pinunasan niya ito ng basang tela. Tumingin siya sa sirang salamin sa isang sulok. At nakita ang kanyang gusgusing refleksyon. Pula ang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog at may magaspang na balbas. Gayunpaman, ang kanyang malaking ego ay nagtulak pa rin sa kanya na pumasok sa opisina. Sa kanyang isip, na tumatanggi pa rin sa katotohanan. Inisip niya na ang pagpapatalsik kahapon ay isang emosyonal na banta lamang mula kay Don Ricardo. Kumbinsido siyang kung pupunta siya at hihingi ng tawad. O kahit papaano ay magpakita ng dedikasyon sa trabaho. Lalambot ang puso ng kanyang biyenan. Ang pag-commute papunta sa trabaho, na dati niyang ginagawa ng komportable sa isang air-conditioned na sedan, ay naging isang pagpapahirap. Kailangang lakarin ni Marco papunta sa pangunahing kalsada at makipagsiksikan sa isang mataong bus ng lungsod. Puno ng amoy ng pawis mula sa libu-libong ibang pasahero. Nakatayo siyang siksik malapit sa pinto. Sinusubukang iwasan na matapakan ang kanyang sapatos. At pinipigilan ang pagduduwal na dulot ng walang laman na tiyan. Pagdating sa Financial District, naglakad si Marco ng pilit na tuwid patungo sa skyscraper na pag-aari ni Don Ricardo. Inayos niya ang kanyang kwelyo. Sinusubukang bawiin ang dignidad na nawala na sa kanya. Ngunit ang mga tingin mula sa ilan sa kanyang mga dating kasamahan, na nakasalubong niya sa bangketa, ay iba. Hindi nila siya binati. Sa halip, umiwas sila ng tingin. O tiningnan siya ng may pangutya habang nagbubulungan. Tila ang mga chismis tungkol sa nangyari sa party. At ang viral na video ng kanyang ina ay mas mabilis kumalat kaysa sa kanyang mga hakbang. Pumasok si Marco sa engranding lobby ng gusali, na may makintab na marmol na sahig. Pumunta siya sa mga otomatikong turnstile. At inilabas ang kanyang employee badge, na nakasabit sa kanyang liig sa isang kilos na naging muscle memory na. Sa loob ng huling 3 taon,
ay swipe niya ang card sa scanner. Karaniwan, nagiging berde ang ilaw at bumubukas ang mga turnstile. Ngunit sa pagkakataong ito, naglabas ang makina ng isang mahaba at matinis na tunog at naging matingkad na pula ang ilaw. Malinaw na lumitaw ang mga salitang i-access denied sa maliit na screen ng makina. Si Marco, na nararamdaman ang pag-akyat ng kahihiyan sa kanyang lalamunan, ay muling iswipe ang card. 1, 2, 3 beses. Nagsimulang magbulungan sa pagkainip ang pila ng mga empleyado sa likod niya. Ang tunog ng pagtanggi na iyon ay parang isang sirena na nag-aanunsyo ng kanyang katayuan bilang isang itinakwil. Bago pa man hampasin ni Marco ang makina sa pagkadismaya, 2 matipunong security guard ng gusali ang nasa harap na niya. Isa sa kanila ay ang hepe ng seguridad, na dati inuutusan ni Marco na bumili ng sigarilyo para sa kanya, o magbuhat ng mga shopping bag ng kanyang ina. Ngunit ngayon, ang tingin ng gwardyang iyon ay malamig at malayo, na para bang nakakakita siya ng isang kahina-hinalang estranghero. Hindi siya binati ng gwardya. Sa isang matatag at neutral na boses, ipinaalam niya kay Marco na hindi siya maaaring pumasok sa lugar ng opisina. Ang utos ay diretsong nagmula sa Board of Directors. At ang pangalan ni Marco ay nasa blacklist na ng seguridad ng gusali. Sinubukan ni Marco na sumagot. Sumisigaw na gusto niyang makita ang EC Direktor para linawin ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit matatag na umiling ang gwardiya. Bahagyang yumuko ang security guard. At kinuha ang isang karton na kahon mula sa ilalim ng reception desk. Bigla niyang itinulak ang kahon sa dibdib ni Marco. Sa loob ng kahon ay ang kanyang mga personal na gamit, na inalis mula sa kanyang mesa. Isang picture frame nila ni Alena na basag ang salamin. Isang tasa ng kape na may nakasulat na The Boss. Isang stapler at ilang murang ballpen. Sa ibabaw ng tumpok ng mga gamit na iyon ay isang selyado at puting sobre na may opisyal na logo ng kumpanya. Ito ang termination letter. Nang may nanginginig na mga kamay, binuksan ni Marco ang sobre. Sinuri ng kanyang mga mata ang mga legal na termino. Malupit ngunit tiyak. Ang dahilan ng pagpapatalsik ay nakasulat sa bold. Malubhang paglabag sa Code of Ethics. Maling paggamit ng mga ari-arian ng kumpanya at pag-ugaling nakakasira sa imahe ng korporasyon. Walang severance pay o letter of recommendation. Tanging isang abiso na haharap siya sa kasong kriminal. Kung hindi niya isasauli ang lahat ng gamit ng kumpanya. Nakatayo si Marco na tulala sa gitna ng abalang lobby. Yakap ang kahon na parang isang robot. Naramdaman niyang hubad siya sa harap ng daan-daang taong dumadaan. Sumunog ang kahihiyan mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang mga tainga. Lumingon siya at natapilok palabas ng gusali. Umalis mula sa lugar na dating nagbigay sa kanya ng pagkakakilanlan at pagmamalaki. Umupo siya sa isang bangko sa isang malapit na parke at inilabas ang kanyang telepono. Ayaw niyang sumuko. Sigurado siyang sa kanyang 3 taong karanasan sa isang malaking kumpanya. Madali siyang makakakuha ng trabaho sa ibang lugar. Kahit sa isang kakumpetensya ni Don Ricardo. Gamit ang natitirang data sa kanyang plano. Nagsimula siyang tumawag sa ilang mga kakilala sa mga kalabang kumpanya. Ang unang tawag ay sa isang marketing director sa ibang real estate firm, na sinubukang i-recruit siya noon. Sinubukan ni Marco na magtunog masaya. Bumati ng palakaibigan at nangumusta sa kanyang pamilya. Bago ipahayag ang kanyang interes sa paghahanap ng mga bagong hamon. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay tila hindi komportable at nagmamadali.
Pinuto ng tao si Marco at diretsang sinabi sa kanya na narinig na niya ang nangyari. Ipinaliwanag niya na napakaliit ng sektor ng negosyo. At ang mga chismis tungkol sa maling paggamit ng asset ay lason para sa reputasyon ng sinuman. Walang kagalang-galang na kumpanya ang maglalakas loob na kumuha ng isang tao na personal na tinanggal ni Don Ricardo de Villa at may kasaysayan ng kaduda-dudang integridad. Humihingi ng paumanhin ang tao at mabilis na ibinaba ang telepono. Tinawagan ni Marco ang kanyang pangalawa, pangatlo, at ika-10 contact. Ang resulta ay pareho. Ang ilan ay hindi sumagot. Ang iba ay agad na hinarang ang kanyang numero. At ang ilan ay diretsang sinabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay nasa GC blacklist na ng industriya. Tunay na isinara ni Don Ricardo ang lahat ng pinto para sa kanya. Hindi lang nawalan ng trabaho si Marco. Nawalan siya ng kinabukasan. Sa ilalim ng malupit na araw, napagtanto ni Marco na siya ay walang trabaho ngayon na may nakalalasong reputasyon. Hindi mabenta saan man. 1 linggo na ang nakalipas mula sa insidente ng pagpapatalsik. At ang buhay ni Marco ay lalong lumubog sa isang mas malalim na hukay ng paghihirap. Sila ng kanyang ina ay nabubuhay sa kanilang madilim na inuupahang apartment. Ibinenta ang mga natitirang gamit isa-isa. Mula sa zihi hanggang sa blender. Sa isang junk shop sa kapitbahayan sa napakamurang halaga. Ang pera ay halos hindi sapat para kumain ng isang tinapay sa isang araw. At bumili ng mga kandila para sa ilaw. Sa gitna ng desperasyon na iyon, isang process server ang dumating na may dalang summons. Opisyal na nagsampa ng diborsyo si Elena. Binasa ni Marco ang mga dokumento ng kaso na may tuso na mga mata. Ang kanyang mapanlinlang naisip ay hindi nakita ito bilang katapusan, kundi bilang isang gininto ang pagkakataon. Inisip niya ang paghahati ng mga ari-arian sa loob ng kanilang 3 taong pagsasama. Ang yaman ni Elena at ang mga regalo ni Don Ricardo ay malaki. Sa lohika ni Marco, dahil siya ang kanyang legal na asawa, may karapatan siya sa kalahati ng kayamanang iyon. Si Aling Corazon, nangungunguya ng isang malamig na tinapay sa isang sulok, ay nabuhayan ng marinig ang tungkol sa kaso ng ari-arian. Nagbulong siya ng lason sa tainga ng kanyang anak. Hinihimok siyang humingi ng bahagi sa marangyang bahay na kanilang tinitirhan. Ang mga kotse at ang mga share sa kumpanya. Kinumbinsi ni Aling Corazon si Marco. Natiyak na papanig ang batas sa asawang lalaki. At hindi magiging malupit si Elena para iwanan ang kanyang dating asawa. Na walang-wala. Gamit ang huling perang natitira sa kanila. Kumuha si Marco ng isang murang abogado na may opisina sa isang maliit na gusali sa labas ng lungsod. Isang abogado na mas mayabang kaysa sa mga kasong napanalunan niya. Ngunit walang pagpipilian si Marco. Pumunta siya sa korte na may walang kabuluhang kumpiyansa na lalabas siyang isang bagong milyonaryo. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang kapaligiran sa family court ay formal at malamig. Isinuot ni Marco ang pinakamagandang damit na natitira sa kanya, na medyo maluwag, dahil sa biglaang pagbaba ng timbang noong nakaraang linggo. Ngunit sinikap niyang magmukhang kaawa-awa hanggat maaari, para makuha ang simpatsya ng hukom. Gayunpaman, nagniningning sa kasakiman ang kanyang mga mata. Sa kabilang panig ng silid, isang pinto ang bumukas at pumasok si Elena. Ang kanyang hitsura ay talagang naiiba. Napakaganda niya. Nakasuot ng isang eleganteng navy blue na bestida. At isang maingat na nakatali na silk scarf. Ang kanyang mukha ay malinis.
payapa, at nagpapakita ng isang aura ng determinasyon na hindi pa nakita ni Marco dati. Hindi nag-iisa si Elena. Kasama niya ang pinakamahusay na family law firm sa bansa. Mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit na may dalang mga leather briefcase na puno ng mga dokumento. Nagsimula ang paglilitis sa pagbasa ng reklamo at tugon. Nang dumating ang oras para pag-usapan ang mga ari-arian ng mag-asawa, agad na umatake ang abogado ni Marco na mailabis na kahilingan. Humingi siya ng paghahati ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Sinasabing nag-ambag si Marco sa pamamahala ng negosyo ng pamilya at pagpapanatili ng katatagan ng tahanan. Nagpakawala pa si Marco ng mga buwayang luha. Sinasabing siya ay pinalayas ng walang awa at walang wala. Humingi siya ng bayad para sa mga pinsalang materyal at moral. Si Aling Corazon, na nakaupo sa audience, ay tumango. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pag-iisip ng perang matatanggap nila. Ngunit ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Marco at ng kanyang ina ay hindi nagtagal. Ang pangunahing abogado ni Elena, isang lalaking nasa katanghalian na may makapal na salamin at tingin na kasing talas ng agila, ay tahimik na tumayo. Hindi niya sinagot ang mga paratang ni Marco ng mga emosyonal na salita, kundi ng mga datos. Humingi siya ng pahintulot sa korte na magpakita ng ebidensya mula sa isang forensic audit ng pananalapi ng pamilya. Sa loob ng 3 taong pagsasama, binuksan ng abogado ang isang malaking kahon na naglalaman ng isang tumpok ng mga bank statement, mga bill ng credit card, at mga resibo ng transfer na kasing kapal ng isang ladrilyo. Nagsimula siyang magpresenta ng mga nakakagulat na katotohanan. Lumalabas na sa panahon ng pagsasama, hindi nag-ambag si Marco ng kahit 1 sentimo sa mga gastusin sa bahay. Ang kanyang maliit na sahod ay laging ganap na naubos sa kanyang personal na mga gastusin at sa pamumuhay ni Aling Corazon. Mas malala pa, ipinakita ng abogado ni Elena na lahat ng mga mararangyang pasilidad na tinatamasa ni Marco at ng kanyang ina, mga biyahe sa ibang bansa, mga designer bag ni Aling Corazon, mga alahas, at kahit ang pagpapaayos ng bahay ng kanyang ina sa probinsya, ay binayaran gamit ang supplementary credit card sa pangalan ni Elena. Sa legal na paraan, ang paggamit ng pondo ng walang nakasulat na pahintulot, at sa labas ng makatwirang gastusin para sa mag-asawa, ay itinuturing na utang. Nagpakita ang abogado ng isang buod na nagsasaad na ang kabuuan ng mga gastusin ni Marco at ng kanyang ina ay umabot sa nakakagulat na halaga na mahigit 15 milyong piso. Natahimik ang korte. Napakalaki ng halaga. Kumunot ang noo ng hukom at tiningnan si Marco na may mapanuring mga mata. Namutla si Marco. Sinubukan niyang sumagot na ang mga iyon ay mga regalo mula sa kanyang asawa. Ngunit sa wakas ay nagsalita si Elena sa isang malambing ngunit matatag na boses. Sinabi niya sa ilalim ng panunumpa na hindi niya kailanman pinahintulutan ang paggamit ng ganoon kalaking halaga para sa mga luho ng kanyang biyenan. Sinabi niya na siya, sa kabilang banda, ay madalas na nagtitipid para punduhan ang kanyang negosyo. Inihayag ni Elena na nanahimik siya sa lahat ng panahong iyon, dahil gusto niyang iligtas ang kanyang pagsasama. Ngunit dahil si Marco ang nagsimula ng kaso para sa paghahati ng mga ari-arian, may karapatan siyang bawiin ang kanyang pera. Nagpakita ang abogado ni Elena ng isang counterclaim. Hinihingi niyang ibalik ni Marco ang lahat ng pera. O na ang mga ari-ari ang binili gamit ang perang iyon ay kumpiskahin bilang bayad sa mga pinsala.
Bumagsak ang gavel ng hukom na may malakas na tunog. Na parang isang sentensyang kamatayan para sa hinaharap ni Marco. Ang korte. Pagkatapos suriin ang hindi matututulang ebidensya, ay nagpasya na ibigay ang hiling na diborsyo ni Alena. At ibasura ang lahat ng pag-aangkin ni Marco sa paghahati ng ari-arian. Bukod pa rito, nagpasya ang hukom na ang obligasyon ni Marco na ibalik ang iligal na ginamit na pondo ay napatunayan. Bilang garantiya, inutusan ng hukom ang pagkumpiska ng anumang ari-arian sa pangalan ng nasasakdal o ng kanyang pamilya na napatunayang binili gamit ang daloy ng pondong iyon. Nangangahulugan ito na ang titulo ng kaisa-isang bahay ni Aling Corazon sa kanyang probinsya, nakamakailan lamang binayaran ang utang gamit ang pera sa credit card ni Alena, ay kukumpiskahin ng estado para sa subasta. Nang marinig ang hatol, sumigaw si Aling Corazon sa korte. Nanginig ang kanyang katawan at nanlaki ang mga mata, na para bang hindi niya mapaniwalaan na ang sarili niyang kasakiman ay naging isang bumerang na sumira sa huling ari-arian na pag-aari niya. Hinimatay siya sa sahig ng korte. Nagdulot ng kaguluhan. Si Marco ay nakaupo ng walang kilos sa kanyang upuan. Ang kanyang katawan ay mahina na para bang tinanggalan ng mga buto. Tumingin siya kay Alena, umaasang makakita ng kaunting habag sa mga mata ng babae, na minsan ay minahal siya. Ngunit tumayo na si Alena. Inayos ang kanyang damit at lumabas ng korte nang hindi man lang lumingon. Sa likod niya, pumasok ang mga medical staff para dalhin si Aling Corazon. Samantala, napagtanto ni Marco na hinukay niya ang sarili niyang libingan. Dumating siya para yumaman. Ngunit umalis siyang dukha. May utang na daan-daang libong dolyar. Pagkatapos ng pagbagsak ng gavel ng hukom sa family court, ang buhay ni Marco at Aling Corazon ay tuluyang nagbago. Ang pagpapatupad ng pagkumpiska ng ari-arian ay mas mabilis at mas malupit kaysa sa kanilang inaasahan. Ang kaisa-isang bahay sa kanilang probinsya, na lagi niyang ipinagyayabang bilang simbolo ng tagumpay ng kanyang anak, ngayon ay may nakapaskil na pulang karatula na may mga salitang kumpiskado ng estado. Nang walang lugar na babalikan. Nang walang ari-ari ang maisasanla. At walang pera sa bangko para umupa ng disenteng tirahan. Naiwan sila sa kalye. Sa pilitan silang pinalaya sa kanilang dating inuupahang apartment. Dahil sa hindi pagbabayad ng upa sa loob ng 2 magkasunod na buwan. At ngayon ay napadpad sa isang masikip na slum sa labas ng lungsod. Ang kanilang bagong tirahan ay nasa dulo ng isang makitid at mamasa-masang eskinita kung saan halos hindi sumisikat ang araw. Hinarangan ng magkakadikit na mga bubong. Ang mga pader ng barong-barong ay lantad na ladrilyo na hindi na palastadahan. Ang bubong na yero ay tumutulo kung saan-saan. Lumilikha ng mga basang mansa sa kisam. At ang hangin sa loob ay nakakasakal. Halos sa amoy ng imbernal. Sa harap mismo ng nabubulok na kahoy na pinto. Sa masikip na espasyong iyon, ang luho ay isang nakalimutang salita. Walang malambot na kutson para aliwin ang kanilang mga likod. Walang air conditioning para palamigin ang kanilang balat. Isang manipis na banig lamang sa malamig na sementadong sahig ang nagsisilbing higaan para sa kanilang dalawa. Gabi-gabi, kailangan nilang matulog ng gutom. Kasama ang ugong ng mababangis na lamok. At ang maingay na tunog ng mga dagang tumatakbo sa bubong. Si Aling Corazon, na dating laging maganda, dahil sa mga facial at damit na mamahalin. Ngayon ay mukhang ibang-iba na. Ang kanyang mukha ay maputla at mamantika.
At ang mga linya ng stress. Dahil sa malnutrisyon ay nagsimulang lumitaw ng malalim. Ang kanyang buhok, na laging maayos sa mamahaling mga salon, ngayon ay madalas na nakalaylay at amoy kulob. Itinali lang ng isang goma mula sa pakete ng pagkain. Wala nang mga kaibigan sa alta sosyedad para purihin siya. Tanging mga kapitbahay na tumitingin sa kanya ng may pagdududa. Araw-araw. Kailangang bumangon si Aling Corazon bago mag-umaga. Hindi para gawin ang kanyang karaniwang ehersisyo sa umaga. O maghanda para sa isang pulong ng social club. Kundi dahil nagsimula siyang magtrabaho bilang labandera para sa kanyang mga kapitbahay. Karamihan sa kanila ay mga manggagawa sa pabrika. Upang maiwasan ang gutom. Ang peking ito, na dating socialite, ay kinailangang ibaba ang sarili para gawin ang mabigat na trabaho na dati niyang kinasusuklaman. Ang kanyang mga kamay, na dating malambot at humahawak lamang ng mga porselanang tasa, ngayon ay magaspang, kalyo, at bitak-bitak dahil sa pagkakababad. Sa murang sabon na sumusunog sa kanyang balat, madalas siyang umiiyak mag-isa sa mga pampublikong banyo. Habang kinukuskos ang mga mansa sa damit ng ibang tao. Iniiyakan ang kanyang kapalaran na naging katulong ng mga tao. Dati niyang itinuturing na mababang uri. Ngunit ang kanyang mga kapitbahay ay hindi nagpakita ng habag sa kanya. Sa halip, madalas siyang kinukutya at pinapagalitan dahil sa kanyang mabagal at hindi malinis na trabaho. At dahil sa pagrereklamo pa rin tungkol sa kalidad ng sabong panlaba. Hindi gaanong maganda ang sitwasyon ni Marco. Sa katunayan, masasabi na mas matindi ang dinanas niyang mental breakdown kaysa sa kanyang ina. Ang kanyang college degree mula sa isang prestihiyosong universidad na dati niyang ipinagmamalaki tuwing nag-a-apply ng trabaho. Ngayon ay mas mababa pa ang halaga kaysa sa pambalot ng pagkain. Ang stigma ng pagiging isang hindi tapat na empleyado. Isang magnanakaw ng mga ari-arian. At isang taong tinanggal ng kahiya-hiya mula sa malaking kumpanya ni Don Ricardo. Ay nagdulot sa kanya na agad natanggihan ng lahat ng korporasyon. Kahit ang maliliit na negosyo na nangangailangan ng mga kawani, ay nag-aalangang kumuha ng isang taong may kasaysayan ng integridad. Nakasing sama ng kay Marco. Mahigpit na isinara ng mundo ng korporasyon ang mga pinto nito para sa kanya. Sa wakas, para makakain. Kinailangang lunukin ni Marco ang napakalaking pagmamalaki na dati niyang taglay. Tumatanggap siya ng mga pansamantalang trabaho bilang kargador sa palengke ng lungsod. Gabi-gabi hanggang madaling araw. Kailangang buhati ni Marco ang daan-daang librang sako ng bigas. Mga gulay at sibuyas mula sa mga delivery truck papunta sa mga pwesto ng mga nagtitinda. Ang kanyang likod, na dati komportableng nakasandal sa isang ergonomic na upuan. Sa isang air-conditioned na opisina. Ngayon ay gasgas. Pasa-pasa. At kuba dahil sa pagbubuhat ng mabibigat na karga na nagpapahirap sa kanyang gulugod. Ang kanyang balat, na dati maingat na inaalagaan, ngayon ay sunog sa araw. Maitim, mamantika, at puno ng dumi na mahirap alisin kahit na may sabon. Ang kanyang mga paa, na dati nakabalot sa makintab na sapatos na leather, ngayon ay nakasuot na lamang ng manipis na tsinelas na may tagpi. Naglalakad sa basang sahig ng palengke na puno ng nabubulok na basura. Madalas na kailangang makipag-away ni Marco sa mas malalakas na kargador para sa isang trabaho. At madalas siyang tinutulak at natutumba sa putik. Nagiging katatawanan ng palengke. Ang mga taong hindi alam na dati siyang isang mayabang na batang ehekutibo.
Tuwing umuuwi si Marco sa barong-barong na wasak ang katawan. At may sapat lamang na barya para bumili ng ilang piraso ng tinapay. Na may palamang hamonado. Ang kapaligiran sa bahay, malayo sa pag-aalok ng kapayapaan, ay sumasalubong sa kanya ng isang bagong impyerno. Ang mga away sa pagitan ng mag-ina ay naging isang hindi maiiwasang gawain. Si Aling Corazon, na hindi matanggap ang kanyang mahirap na buhay, ay patuloy na sinisisi si Marco sa lahat ng kanyang pagdurusa. Sa isang matinis na boses, sinusumpa niya si Marco bilang isang walang silbi at tangang anak, na hindi marunong alagaan ang kanyang mayaman at mabuting asawa na si Elena. Patuloy niyang binabalikan ang nakaraan. Sinasabing kung mas matalino lang si Marco para makuha ang pabor ni Don Ricardo. At hindi naging tapat tungkol sa kotse. Hindi sila mapupunta sa basurahang ito. Pagod na pagod sa pisikal at mental. Hindi na niya tinatanggap ang mga panunumbat. Tulad ng ginagawa niya noong siya ay isang masunuring anak. Ang kanyang paggalang sa kanyang ina ay tuluyang nawasak ng mapait na katotohanan. Sinasagot niya ang mga insulto ng kanyang ina ng mas malulupit at masasakit na salita. Isinisigaw niya sa mukha nito na lahat ng ito ay karma para sa mayabang na bibig at mapagpanggap na pamumuhay ni Aling Corazon, na gustong magmukhang mayaman gamit ang isang ninakaw na Mercedes. Sinisisi ni Marco ang kasakiman ng kanyang ina sa pagtulak sa kanya na gumawa ng maliliit na korupsyon. At mga kasinungalingan na sa huli ay nagpawala sa kanya ng trabaho, ng asawa, at ng kinabukasan. Ang kanyang mga sigaw ng puot ay madalas na nagtatapos sa pagbasag ng mga plastik na plato o paghampas ng mga pinto, na nagiging sanhi ng paghampas ng mga kapitbahay sa pader. At nagbabantang palayasin sila kung patuloy silang mag-iingay sa gitna ng gabi. Sa makitid, mainit, at nakakasakal na espasyong iyon. Ang pagmamahalan sa pagitan ng mag-ina ay nawala ng walang bakas. Pinalitan ng pagkamuhi sa isa't isa, pagsisisi, at malalim na panghihinayang na huli na para ayusin. Nakatrap sila sa hukay ng kahirapan, na sila mismo ang humukay, nang walang pag-asang makaahon pa. 5 taon ay hindi maikling panahon para sa gulong ng kapalaran na ganap na umikot. 1 taon na ang nakalipas mula nang humagupit ang bagyo ng pagkawasak kay Marco at sa kanyang ina. Binura ang bawat bakas ng peking luho na dati nilang tinatamasa. Nagpatuloy ang panahon. Walang pakialam sa kanilang kaawa-awang kapalaran. Sa kabilang banda, para sa mga matyaga at tapat, ang panahon ay nagdala ng matatamis na gantimpala. Nang hapong iyon, sa isang fine dining restaurant, matatagpuan sa pinaka-eksklusibong business district. Ang kapaligiran ay malamig, kalmado, at elegante. Ang restaurant ay kilala bilang tagpuan ng mga matagumpay na negosyante at alta sosyedad. Ang marmol na sahig ay kumikinang, sumasalamin sa ilaw ng mga chandelier na kristal. At ang amoy ng mga steak at gourmet na kape ay pumupuno sa hangin. Perpektong kontrolado ng isang central system. Isang malambing na instrumental na jazz music ang tumutugtog sa background. Nagdaragdag ng isang ugnay ng klase sa lugar. Sa isa sa mga pinakamagandang mesa, matatagpuan sa tabi ng isang malaking bintana na may tanawin ng pangunahing kalye. Nakaupo si Elena at ang kanyang ama, si Don Ricardo de Villa. Ang hitsura ni Elena ay mas kaakit-akit at marangal kaysa 1 taon na ang nakalipas. Eleganting nakasuot siya ng isang modernong damit mula sa isang kilalang designer,
na perpektong tumutugma sa isang malambot na silk scarf. Ang kanyang mukha ay malinis at natural na nagniningning. Nagpapakita ng hindi maikakailang panloob na kapayapaan at kaligayahan. Walang bakas ng kalungkutan. Mental pressure. O namamagang mga mata. Hindi tulad noong siya ay inaaping asawa ni Marco. Si Alena ngayon ay isang ganap, independiente, at iginagalang na babae. Ngayon ay isang araw ng espesyal na pagdiriwang. Kabubukas lang ni Alena ng ikalimang sangay ng kanyang fashion boutique, na naging isang trend sa mga kabataang babae. Ang negosyo na sinimulan niya, muli gamit ang sariling puhunan at estratehikong gabay ng kanyang ama, ay mabilis na lumago sa maikling panahon. Napatunayan niya sa mundo at lalo na sa kanyang sarili, na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, nang walang anino ng malaking pangalan ng kanyang ama. Si Don Ricardo ay tiningnan ang kanyang anak na mailabis na pagmamalaki at pagmamahal. Ang matandang Ginoo ay mukhang malusog. Ang kanyang ngiti ay malapad at malaya habang siya ay nakikinig kay Alena na masigasig na nagsasalita tungkol sa kanyang mga plano sa pagpapalawak ng negosyo, para makapasok sa export market sa mga kalapit na bansa. Sabay silang tumawa, kumakain ng isang chocolate cake dessert. Ipinagdiriwang ang isang tunay na tagumpay sa buhay. Para kay Don Ricardo, ang makitang nakalaya ang kanyang anak mula sa isang mapaminsalang parasito at naging isang malakas na babae, ay hindi matutumbas ang kaligayahan. Mas mahalaga pa kaysa sa anumang mamahaling kotse na binili niya. Sa gitna ng kanilang mainit at masayang usapan, ang tingin ni Alena ay kaswal na napadpad sa malaking bintana sa tabi nila. Ang salamin, makapal at soundproof, ay perpektong naghihiwalay sa dalawang magkasalungat na mundo. Ang tahimik, mabango, at marangyang mundo sa loob ng restaurant at ang maingay, mainit, maalikabok, at malupit na mundo sa labas. Sa bangketa ng abenida sa harap ng restaurant, may malaking traffic jam dahil sa oras ng tanghalian. Nakita ni Alena ang isang maliit na alitan sa isang illegal parking zone. Hindi kalayuan sa pasukan ng lobby ng restaurant. Isang illegal na parking attendant na nakasuot ng isang luma at punit na orange vest na puno ng grasa, ay pinapagalitan ng may-ari ng isang marangyang sedan, na nagsasabing ang kanyang kotse ay nagasgasan ng isang dumadaang motorsiklo. Ang parking attendant ay yumuko ng malalim, humihingi ng tawad na may napakakaawa-awa at takot na kilos. Pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay sa harap ng dibdib ng ilang beses. Nagmamakaawa na huwag bugbugin o i-report. Ang balat ng parking attendant ay maitim, sunog sa nakakapasong araw. Ang kanyang buhok ay magulo at mahaba, puno ng alikabok ng kalye. At ang kanyang katawan ay napakapayat, tulad ng isang taong nagdurusa sa malalang malnutrisyon. Ang kanyang mga pisngi ay matulis at ang kanyang mga mata ay lubog, napapalibutan ng maitim na bilog. Nanliit ang mga mata ni Alena. Sinusubukang kilalanin ang isang pamilyar na figura sa likod ng gusgusing hitsura na iyon. Sa sumunod na sandali, nagulat si Alena. Ito si Marco, ang kanyang dating asawa, na dati laging malinis na may mga planstadong damit, eleganteng mga suit, at mamahaling mga relo. Ngayon ay nakatayo siya sa mainit na aspalto ng walang disenteng sapatos, tumatanggap ng mga insulto at dura mula sa ibang tao para sa isang barya. Nayanig ang puso ni Alena. Ngunit ang panginginig ay hindi dahil sa natitirang pag-ibig o umuusbong na nostalgia, kundi sa isang kakaibang awa.
Tulad na nararamdaman ng isang tao sa nakikitang pagdurusa ng isang estranghero. Napunta ang tingin ni Alena sa kabilang bangketa kung nasaan si Marco. Doon. Isang matandang babae na nakasuot ng lumang damit at kupas na pajama. Ay nakaluhod. Nagbebenta siya ng maliliit na pakete ng tissue at mask sa mga dumadaan. Na may kaawa-awang mukha. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at pawis ng kalye. Ang kanyang mga kunot ay lalong lumalim. Ngunit malinaw pa ring nakikilala ni Alena ang mga tampok ni Aling Corazon. Ang babaeng dati buong pagmamalaking ipinagyayabang ang kanyang mga peking bag sa mga mall. At iniinsulto si Alena sa bawat pulong ng social club. Tinatawag siyang baog at tanga. Ngayon ay kailangang mag-abot ng kamay sa kalye. Umaasa sa habag ng mga tao para bumili ng isang pakete ng tissue. Ang eksena ay labis na sumasalungat sa huling alaala ni Alena sa kanila. Para bang isang hindi nakikitang sinulid. O marahil kapalaran. Ang gustong ipakita sa kanya ang katapusan ng dula. Si Marco. Nakagagaling lang sa panenermo ng may-ari ng kotse. Ay lumingon sa marangyang gusali ng restaurant. Marahil gusto niyang takasan sandali ang nakakapasong araw. O marahil gusto lang niyang makita ang komportableng buhay. Na hindi na niya matatamasa. Ang kanyang mga mata ay tumago sa transparent na salamin at direktang nagtagpo sa mga mata ni Alena. Na nakatingin sa kanya. Para kay Marco. Tila huminto ang oras. Napatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa mainit na aspalto. Nakita ni Marco ang kanyang dating asawa na nakaupo doon. Napakaganda. Malinis. Nagniningning. At masaya. Nakita ni Marco si Alena na napapalibutan ng luho na dati niyang naramdaman at sinayang. Nakita niya na ang masarap na pagkain sa mesa ni Alena ay marahil nagkakahalaga ng katumbas ng kanyang kita. Sa loob ng 3 buwan na pagbubuhat ng mga sako at pag-aasikaso ng mga sasakyan. Kahihiyan. Matinding pagsisisi. At ang pagguho ng kanyang ego ay tumama sa dibdib ni Marco ng napakalakas. Nawalan siya ng hininga at nasusuka. Nakita niya ng malinaw kung ano ang kanyang itinapon. Para sundin ang hindi makatwirang pagmamalaki at kasakiman ng kanyang ina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagan si Alena. Gusto niyang tumakbo papasok. Lumuhod at magmakaawa na payagang bumalik sa nakaraan. Ngunit napagtanto niya na ang makapal na salamin na iyon ay isang pader ng tadhana. Na hindi na niya matatawid. Isa lamang siyang alikabok sa labas. Habang si Alena ay isang diamante sa bintana ng tindahan. Nakita ni Marco na si Aling Corazon ay lumingon din at tinakpan ang kanyang bibig sa pagkamangha. Ang mga luha ng pagsisisi ay tumulo sa kanyang marumi. At kulubot na mga pisngi. Pinanatili ni Alena ang tingin ni Marco na puno ng luha sa loob ng ilang mahabang segundo. Sa mukha ni Alena, walang galit. Walang itinang nasiyahang pangungutya. Walang nag-aalab na paghihiganti. Tanging isang blanko at payapang tingin. Ang tingin ng isang taong tumitingin sa isang nakaraang tapos na. At wala nang kahit katiting na lugar sa kanyang buhay. Dahan-dahang umiwas ng tingin si Alena. Unilaterally na pinuputol ang eye contact na iyon. Tumingin siya pabalik sa kanyang ama. Napansin din ni Don Ricardo ang presensya ni Marco sa labas. Ngunit pinili niyang huwag bigyan ito ng importansya. Tumango lang si Don Ricardo at ngumiti sa kanyang anak. Isang tahimik na senyales na tapos na ang lahat. Malambing na ngumiti si Alena sa kanyang ama. At pagkatapos, sa isang elegante at determinadong kilos, tinawag niya ang waiter ng restaurant.
Nang lumapit ang waiter, hiniling ni Alena na isara ang mga blinds ng bintana. Dahil masyadong nakakasilaw ang sikat ng araw. Magalang na tumango ang waiter at dahan-dahang hinila ang tali ng blind. Ang makapal na gintong tela ay bumaba pulgada-pulgada. Dahan-dahang tinatakpan ang tanawin ng kalye. Hinaharangan ang paningin ni Marco kay Alena. At hinihiwalay ang maliwanag na ilaw sa loob ng restaurant. Mula sa masakit na init sa labas. Mahigpit na nagsara ang blind. At para kay Alena, ang aklat ng kanyang nakaraan ay nagsara na rin magpakailanman. Samantala, para kay Marco at sa kanyang ina, ang buhay sa pagsisisi ay isang bilangguan na walang rehas. Na kailangan nilang tiisin hanggang sa araw na sila ay mamatay. Sa isang simpleng kapihan sa labas ng palengke, nakaupo si Marco na tulala at may blankong tingin. Ang kanyang hitsura ay mas matanda na kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang buhok, na dati makapal at itim, ay ngayon ay may mga puti na at numinipis sa ilang bahagi. Ang balat sa kanyang mukha ay sunog sa araw. At ang kanyang mga ngipin ay naninilaw dahil sa sobrang paninigarilyo. Para maibsan ang stress, nakasuot siya ng kupas na t-shirt at sirang shorts. Sa harap niya ay isang tasa ng matabang na kape at isang malamig na donut. Ang tanging almusal na kaya niyang bilhin. Bago bumalik sa kanyang trabaho bilang kargador ng gulay. Ang ingay ng palengke at ang sigawan ng mga nagtitinda ay parang background music ng kanyang malungkot na buhay. Nawala ang atensyon ni Marco. Nang lakasan ng may-ari ng kapihan ang volume ng isang lumang Z na nakalagay sa isang maalikabok na estante. Nagbo-broadcast ang morning news ng isang espesyal na ulat. Tungkol sa isang inspiradong negosyante na nagtagumpay sa pandaigdigang merkado. Tila huminto ang puso ni Marco nang makita niya ang mukha na lumitaw sa screen. Ito si Alena. Ngunit ang Alena na nakita niya sa GV ay ibang-iba sa kilala niya. Napakaganda niya. Marangal. At nagniningning na may aura ng tunay na kaligayahan. Ini-interview si Alena sa pasyo ng isang marangyang bahay. Mas malaki kaysa sa lumang bahay ni Don Ricardo. Napapalibutan ng isang magandang hardin ng mga bulaklak. Nakatuon ang kamera sa figura na nakatayo sa tabi ni Alena. Isang gwapong lalaki na may mabait na ngiti at malambing na tingin. Karga ang isang kaibig-ibig na paslit sa kanyang mga braso. Ito ang bagong asawa ni Alena. Isang kilalang arkitekto. Kilala sa pagiging relihiyoso at napaka-family-oriented na tao. Sa interview, si Alena, na may nagniningning na mga mata, ay nagsabi na ang kanyang tagumpay ay dahil sa mga panalangin at suporta ng kanyang kasalukuyang asawa. Na laging tinatrato siya na parang isang reyna. At walang hinihinging kapalit kundi ang kanilang kaligayahan. Binanggit din ni Alena na bilang isang aral mula sa kanyang madilim na nakaraan. Kakatatag lang niya ng isang social foundation. Para tulungan ang mga kababaihang nagdurusa sa pag-abandona ng pamilya. Sa kwentong iyon ng tagumpay, hindi binanggit ang pangalan ni Marco ni isang beses. Para kay Alena, si Marco ay ganap ng nabura sa kasaysayan. Isa na lamang siyang maliit na bato na nagpatisod sa kanya. Bago siya tuluyang makatakbo ng buong bilis. Naramdaman ni Marco ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Na para bang isang malaking bato ang dumadagan sa kanyang mga baga. Nakita niya kung gaano kaperpekto ang buhay ni Alena ngayon. Nakita niya ang tunay na pag-ibig sa mga mata ng bago nitong asawa. Isang bagay na hindi kailanman ibinigay ni Marco sa kanya. Masyadong abala sa paghahabol sa pagmamalaki ng kanyang ina.
Tumama sa kanya ang pagsisisi na parang isang malaking alon na humahampas sa isang bato. Ngunit sa pagkakataong ito, nilunod siya ng alon. Naalala ni Marco si Aling Corazon, na nakahiga na sa kama sa loob ng isang taon. Paralisado. Sa kanilang masikip na inuupahang apartment matapos magkaroon ng mild stroke. Ang kanyang ina, na dati napakayabang, ngayon ay umiiyak na lamang at nagdedeliryo sa mga panaginip. Ginugugol ang kanyang katandaan sa isang adult diaper. Nabihirang palitan dahil sa kakulangan ng pera. At walang sinuman sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ang dumadalaw sa kanya. Nang may nanginginig na mga kamay, nag-iwan si Marco ng ilang barya sa mesa ng kapihan at tumayo. Iniwan ang broadcast sa TV, na nagpapakita pa rin ng masayang tawanan ng maliit na pamilya ni Alena. Lumabas siya sa maingay na palengke. At muling ipinatong sa kanyang mga balikat ang isang mabigat na sako ng sibuyas. Nagsimulang umambon. Itinatago ang mga luha na sa wakas ay tumulo sa mga pisngi ni Marco. Napagtanto niya na ang pinakamabigat na parusa ay hindi kahirapan, kundi ang kamalayan na dati siyang may hawak na diamante sa kanyang mga kamay. Ngunit itinapon niya ito para sa isang bato na inakala niyang ginto. Ngayon, kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pinapanood ang kaligayahan ng iba mula sa malayo, habang siya ay umiikot sa maze ng walang katapusang pagsisisi. Ang kanyang kwento ay nagtapos ng may katarungan. Perpektong isinulat ng tadhana. Anong aral ang natutunan mo sa kwento ni na Alena at Marco? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks, para makapagpatuloy akong magdala ng mas maraming kwento na tulad nito. Maraming salamat sa iyong suporta. Inaabangan ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay, nang may pagmamahal at paggalang.